Eto na ho mga kababayan, meron ho tayong kakapasok lamang na balita. Etong itinuturing natin na tigasin na senador, si Senador Bato de la Rosa, humihingi po ng tulong kay BBM para hindi hulihin at ikulong sa dahig. So ngayon, ang nangyayari dito, no, lumalabas na talaga yung tunay na dahilan kung bakit nagkaroon ng putukan sa Senado. At alam naman natin, dinideny na ng ibang mga nasa Senado, no? Yung mga senador walang kinalaman. Si BBM, tinawagan si Cayetano kagabi at sinabi wala siyang kinalaman. Ang head po ng NBI, sinabi din nila na wala silang kinalaman. Pero ang nakikita natin dito, may kinalaman si Senator Bato de la Rosa. Kabayan, kaibigan, bago natin simulan, baka pwede nyong i-like at i-share yung update. Parang tulong nyo na rin po sa aming channel. Maraming salamat. So ngayon, ganito po ang nangyayari. Ito pong si Senator Bato de la Rosa ay meron na po napasama na sa wanted list po ng ICC, no? At ito yung sinasabi natin kapag meron na o napasama ka na sa wanted list sa ICC pa, ha, automatically kinakailangan urgent ay hulihin ka na at ikulong ka na. Pero ito po, meron kasing grupo, itong si Bato de la Rosa, kasama po sila Jaime Marcos, yung mga grupo po nila na yan, ng mga senador. Ang sinasabi nila, kahit si Remulla ang sinabi, wala naman daw silang plano na hulihin o dakpin. Ito nga pong si Senator Bato de la Rosa. So ang pinapalabas dito, no, lalo na si Remulla, sinasabi niya dito, hindi naman nila huhulihin, pero yun is pakagat lamang, no? Yun is sinabi lamang para nga umamo at lumabas. Ito pong si Bato de la Rosa. At para din po sa kaalaman ng bawat isa, ito pong si Bato de la Rosa, sa ngayon ho, nasa siya, no, under siya ng protective custody ng Senate. So ibig sabihin, protektado siya. Hindi siya pwedeng basta-basta hulihin o bigyan ng warrant. Pero yung nangyari, no, nung umaten siya o nagpakita ho siya sa Senado para ho sa pagboto niya sa pagpalit kay Tito Soto, kay Alan Peter Cayetano, anong nangyari? Hinara siya ng NBI agent. So marapat ba yon? Tama ba yon? Pero eto alam ko marami talaga ang galit na galit po kay Bato de la Rosa. Siyempre, yung kaso ho niya, yung kanyang mga ginawa na charges, yung crimes against humanity, yun po is murder talaga. Kailangan niyang pagbayaran yon. Yun po ay nailabas na ng ICC and kumpirmado po yun. Yun po is pagitan ng period ng July 3, 2016 hanggang sa April 2018, 2 taon. At yung biktima po doon ay nasa at least 32 person. Kasama po yun sa war on drugs. Sa mga naapektuhan, pasensya na ho kayo. Alam ko, yung iba sobrang nagluluksa pa rin hanggang ngayon. Pero malapit na makuha yung hustisya. At eto pa, alam naman natin, kapag ganitong sitwasyon na naiipit na ang isang senador, tulad na lamang po ni Bato de la Rosa, no? Minsan lumalabas din yung mga scripted o mga plano. Yung pagputok po yung naging barilan o putukan po sa Senado, ang nakikita natin, pwedeng palabas yun, pwedeng scripted. At nakita nyo, wala naman din nasaktan. Salamat sa Diyos kasi wala pong nasaktan. Dahil once na merong masaktan dyan, automatically talagang gulo yan. Eto pa, yung sinabi po ni Bato de la Rosa na humihingi ho siya ng tulong sa sambayan ng Pilipino at huwag hayaan na isa na naman Pilipino ang ipadala sa dahig, no? Kailangan daw pigilan natin yon para sa katarungan at sa kahihiyan ng bansang Pilipinas dahil meron naman tayong sariling justice, di ba? Pero yung ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi na mababago yun. Nandoon na siya. Eto pa, sinabi din ho ni Bato de la Rosa kung sakaling naman siyang hulihin, no, ng ICC at ikulong sa dahig, hindi rin daw 100% o sigurado na makakasama niya sa kulungan si dating President Rodrigo Duterte. Pwedeng sa ibang kulungan itong si Bato. At kapag nandoon na siya, wala nang makukuhang update sa kanya. Kasi kahit ang mga media hindi na makakapasok. Unlike daw kapag dito lang siya sa Pilipinas na kulong o dito lang siya binigyan ng kulong, no, kagaya ng mga ibang senador, mabibisita pa
makakakuha pa ng mga updates at makakapag-release pa siya ng ibang mga statement, no, patungkol dito sa issue. At yung sinasabi naman ito'y humihingi ng tulong sa mga Pilipino, gayon din kasama ang ating Pangulong Bongbong Marcos para pigilan yung ginagawang pag-aresto sa kanya sa ngayon. Pero alam nyo, para sa akin, kung talagang ito pong si Bato de la Rosa ay nakagawa po talaga ng pagkakasala, kinakailangan ho talaga na pagbayaran niya yan. Pero yung medyo process kasi yan, pero para sa akin mas maganda na i-handle yan sa loob sa ating bansa. Pag kasi nakialam ng ICC, lumalabas lamang yan na yung justice sa atin wala, yung batas sa atin parang wala lang. Para sa yung batas natin? Para sa mahihirap. Tapos kapag mga may kaya, mayayaman, ICC agad. Yan po ang sinasabi natin. Kaya naman, sa mga mangyayari sa susunod, medyo talagang kakabahan tayo. Pwedeng arestuhin anumang oras si Bato de la Rosa. Pwede rin makinsala kasi sinabi ni Remulla, hindi daw niya, wala daw planong arestuhin. Pero siyempre, alam naman natin, plano lamang yon. So, meron tayong update ulit mamaya. Manatili kayo sa ating channel para lagi kayong makasubay